Ayan guys ang kanilang Save More. And I'm walking along the Rizal Avenue ng Tacloban. And that one right there is the Justice Romualdez. Itong nilalakaran ko, itong pinupistahan ko to ngayon, the busiest street in Tacloban. And I will let you see. Ayan guys, yan ang Justice Romualdez Street. Nandyan ang dalawang Gaisano. Gaisano, ito yung original. And this one is Rizal Avenue. Itong kanilang pier area guys. Yung mga nakikita nyong mga pambot, yan ang patawid papuntang Basay or sa may Samar na area. Actually in this point, sa lugar na to, area na to, nakikita ang San Juanico Bridge. It's about siguro mga 16 kilometers. Di ko matansya ang San Juanico Bridge. Ayan guys ang San Juanico Bridge. Kaya titingnan natin ang San Juanico Bridge. Maghanap tayo ng magandang spot. Ayan guys, nakikita na sa Juanico Bridge. And I will zoom it. And guys, I am now waiting for the jeepney para sa airport. And I think it's coming. Ito sana sa airport.
Ayan guys, nandito na ako sa Tacloban Airport. The Daniel Z. Romualdez Airport ng Tacloban City. Itong kanilang arrival and departure area. Actually maraming beses na ako nakasakay dito guys. Since wala pang airport sa Catbalogan, dito kami sumasakay papuntang Manila, papuntang Cebu. Ito yun, dito yun. As in dito talaga yun guys. At least ngayon meron ng flights dito sa Tacloban. Ayan guys, nandito na ako sa kanilang Astrodome ng Tacloban. Dito ginaganap guys ang mga big events like pintados, mga pageant rather, or mga concerts. Dito yung ginaganap. FYI lang guys, ang Tacloban dati sakop to ng Basay. Basay Samar. Pero ngayon, kasi nasa Leyte sila, so ano na to, separate na to siya. Parang may mga pumapasok, anong meron? Yan, merong Product 8, the home of the Native Chuchu, Delicacies and Handicrafts. Punta natin to. Ng Region 8 yata to. And right there is the Chauvanels. Lalapitan natin to. Lalapitan or lalapitin. Ayan guys, the product of Region 8. Ayan guys, nandito na ako sa may Government Center and Santo Niño Shrine. First time ko makakapunta dyan, and later on titingnan natin kung makakapasok tayo dyan. Nandito tayo sa along Real Street ng Tacloban City. Tatawid tayo sa kabila. Kasi ang guys, yung panahon ni Marcos, ang ganda nito. And this used to be the best tourist spot or point of interest in Region 8. So ayan, mamaya tingnan natin kung makakapasok tayo dyan. First time ko nakapunta dito. And itong government center guys, FYI lang, itinayo ito ni Madam Imelda Marcos para sa mga big events, mga government mga big events ng halimbawa school, graduation, or kahit na public na na mga events, halimbawa before fiesta or may mga gathering, ayan. Dito yan ginaganap, pero ngayon simula ng panahon ni Cory, hindi na to na maintain, hindi na to na alagaan, hindi na to na ayos. I hope na sa panahon ngayon maibalik itong magandang edifice na to. Ang ganda nito guys, kasi maganda talaga to. Nung kapanahon ng mga 80s, nung bata pa ako, pag pumupunta kami dito sa Tacloban, nakikita namin to, dumadaan kami dito. Maganda talaga to tingnan guys, pero ngayon parang nag-iba ng itsura niya.
Ayan guys, yan ang Santo Niño Shrine. May bantay diri kuya. Okay guys, galing na tayo sa loob. Pero I was instructed, bawal pala mag-video sa loob. We don't know the reason kung ito'y dahil sa COVID-19 or whatever. Basta hindi pa sila pwedeng mag-video sa loob. And nakita ko rin guys, napansin ko sa loob, parang hindi na siya na-maintain, sayang. Kasi balita ko, ang lugar na yan, ang Santo Niño Shrine, diyan inilagay ni Madam Imelda Marcos ang kanyang mga mamahaling mga gifts, yung sa tuwing sila ay dumadalo sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Diyan inilagay, pero sa panahon ni Cory, parang basta may mga nangyari diyan na i-research nyo na lang, kasi I don't want to be misquoted or ma-quote ako. Kasi ang purpose ko lang is to show kung ano meron dito sa Tacloban. Basta dati-rati guys, ang Santo Niño Shrine na yan, maganda daw yan dyan. First time ko nakapasok ngayon, pero bawal mag-video, so I wasn't able to show you kung ano talagang nasa loob. Pero sa nakita ko guys, ang kailangan yun ibalik ang dati niyang ganda, ibalik ang dating pride of Region 8, na once there was a first lady from Region 8 na waray-waray, especially taga dito sa Leyte. Sana may balik yan. We hope may balik yan dito sa ang kanyang dating itsura, ang kanyang dating taglay na ganda. Because it is part of history. History na malaki ang gamit sa ating bansa, because the Philippines once the greatest nation in Asia. Sana may balik yan guys. Tatawid na tayo because I'm going to the downtown. Sayang guys, hindi tayo nakapag-video sa government center. Hindi tayo nakapag-video, hindi tayo nakapag-video dun sa Santo Niño Shrine. Sayang talaga guys. Pero I will make it a point na darating ang time na okay na sila, pwede na. Mag-video tayo dyan guys, kasi part of the history talaga yan ng Pilipinas, na sana may balik talaga guys. Maganda talaga yan guys dyan, kasi nakikita ko yan dyan dati, yung mga pictures dyan before, na maganda, may mga souvenir items si Madam Imelda Marcos, kasi gusto niya ipakita sa buong mundo na nilibot niya ang mundo, and merong binigay sa kanyang mga regalo ang different kings and queens and all over the world, in which na dapat ipagmalaki natin dito sa Pilipinas, because she is not just a waray-waray, because she is also a Filipino, the greatest woman in the history ng Pilipinas.